Si Orhan ang nagtatag ng pinakamalakas na S-rank party, pero pinaalis siya ng mga kaibigan niya dahil hindi sapat ang kanyang support magic kumpara sa iba. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga mage si Orhan simulat sa pool, kaya nagdesisyon siyang bumalik sa tunay niyang galing at hilig sa paggamit ng espada para maging pinakamagaling na adventurer. Walang patutunguhang naglalakad si Orhan sa loob ng dungeon ng mag-isa. Mukhang pagod na siya sa buhay niya nang makasalubong niya ang isang demon rat, kaya inilabas niya ang kanyang espada, na matagal-tagal na rin niyang hindi nagagamit. Humarap siya sa halimaw at hiniwa ito sa isang malinis na atake. Napagtanto niya na medyo kinalawang na siya matapos hindi magamit ang espada ng matagal. Nakuha nito ang atensyon ng iba pang mga daga sa dungeon na agad sumugod papunta kay Orhan para atakihin siya. Pero walang binatbat ang mga nilalang na ito laban sa gumawa ng Heroes Party, lalo na't mabilis siyang gumalaw. Pinatay niya ang mga natitirang daga na humarang sa daan niya. Tiningnan niya ang mga cores na nakakalat sa sahig ng dungeon at naisip na baka hindi pa naman siya ganun kawalang ensayo tulad ng una niyang inakala, at baka may pag-asa pa siya bilang isang solo swordsman. Bago pa siya makatalikod, napalibutan siya ng isang grupo ng mga goblin na mas malakas hamak kaysa sa mga demon rat. At alam iyon ni Orhan. Nagdesisyon siyang huwag nang makipagsapalaran kaya ginamit niya ang sarili niyang support magic sa sarili niya, na nagpalakas sa kanya ng panandalian, ginawa siyang mas makunat, at mas delikado ang kanyang espada. Dahil doon, inatake ng mga goblin si Orhan, pero wala silang laban sa bilis at galing na nakuha niya matapos mapabilang sa isang S-rank party. Pinagpapatay niya silang lahat sunod-sunod habang iniisip na hindi pa niya talaga nasubukang gamitin ang sariling support magic sa kanyang sarili at napagtanto kung gaano siya kalakas dahil dito. Magpapahinga na sana siya matapos patayin ang buong unang wave. Pero bago pa siya makapagpahinga, isang pangalawang wave ng mga goblin ang direktang sumugod sa kanya. Dahil alam niyang mawawala na ang epekto ng kanyang support enchantment, sumugod agad siya at hiniwa ang lahat ng mga goblin sa daan niya, hinabol pa nga niya yung isa sa huli para tapusin ito. Pagkatapos nun, nawala na ang kanyang defensive enchantment, at napagtanto niyang tumatagal lang ang spell niya ng 3 minuto sa laban, ibig sabihin kailangan niyang maging maingat kung kailan at paano niya ito gagamitin. Sakto namang pumasok sa dungeon ng ikatlong wave ng mga walang katapusang goblin na ito at mabilis na sumugod kay Orhan para patayin siya. Pero nagawa ulit silang daigin ni Orhan at sinimulan silang patayin isa-isa. Maya-maya, napansin niyang malapit nang matapos ang kanyang enchantment. Kaya ginamit niya ulit ang spell malapit sa dulo para ipagpatuloy ang kanyang atake habang tinatapos niya ang mga huling goblin sa grupo, hanggang sa makita niyang mawalan ng buhay ang huling goblin. Bumabalik pa rin sa kanya ang alaala ng gabing iyon. Naalala niya ulit kung paano pumasok si Oliver sa kanyang study room kasama sina Anne at Derek at diretsahang sinabi na tatanggalin na siya sa Heroes Party. Naiwang nagulat si Orhan habang pinipilit intindihin ang nangyayari. Humarap siya kay Oliver at nagtanong kung ano bang pinagsasabi nito. Dapat matalik silang magkaibigan, pero nanatiling malamig at seryoso si Oliver, sinasabing kahit magkaibigan sila mula sa iisang baryo, hindi nito may tatago ang katotohanan na siya ang pinakawalang kwentang miyembro ng team. Sumingit din sina Anne at Derek, sinasabing ang ginagawa lang niya ay pabagalin sila at pigilan silang maabot ang tuktok. Tila nag-flashback ang buhay ni Orhan sa harap niya habang sinusubukan niyang intindihin ang nakakalitong sitwasyon. Paano nagdesisyon ng best friend niya na tanggalin siya sa mismong party na siya ang gumawa? Isang party na nakilala bilang Heroes Party dahil sa bilis nilang umakyat sa mga dungeon at naging isa sa pinakamagagaling na party sa buong bansa. Nangatwiran si Oliver na noong huling joint dungeon clearing mission, pinagmasdan niya ang ibang mga party at nakita kung gaano kalakas at nakakatulong ang enchanter ng grupo nila sa ibang miyembro, at kumpara doon, si Orhan ay talagang walang kwenta. Hindi makapaniwala si Orhan sa narinig niya kaya gumanti siya ng sagot, sinasabing hindi naman talaga siya enchanter sa simula pa lang. At ang tanging dahilan lang kung bakit niya kinuha yung role na yun ay dahil walang ibang may potensyal sa magic sa buong party nila. Kaya isinakripisyo niya ang pwesto niya bilang swordsman at nag-ensayo bilang isang enchanter, gumawa pa nga siya ng sariling estilo ng magic para punan ang kakulangan niya sa talento bilang isang support mage. Pero tinawanan lang siya ni Anne, tinawag siyang nakakaawang talunan na nagdadahilan lang dahil sa simula pa lang ay mas magaling na swordsman si Oliver kaysa sa kanya. Dahil dito, lumingon si Orhan kay Oliver dahil siya na lang ang pag-asa niya. Pero malamig na sinabi ni Oliver sa kanya na nakahanap na rin sila ng ipapalit na enchanter, na tutulong sa kanilang umangat sa ranggo at maging mas sikat. Sa huli ay tinanggap na ni Orhan ang nangyari at ang katotohanan na wala na siyang lugar sa party na ito. Matapos magpaalam ng huling beses, patalikod na sana siya para umalis nang tumawa si Anne, na nagsabing hindi naman talaga siya dapat napabilang sa isang S-rank party dahil parehong nasa A-rank lang ang pagiging swordsman at magic niya,
ibig sabihin isa siyang nakakaawang jack of all trades, pero walang narating. Sa wakas, bumalik siya sa realidad habang naglalakad at iniisip ang bagong estilo ng pakikipaglaban na ginawa niya, kung saan pinagsama niya ang karaniwang ginagawa ng isang swordsman at isang mage. Nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang pagiging jack of all trades. Pero kasabay nito, pag-aaralan niyang maigi ang lahat ng ito para ipakita sa kanila kung gaano kalaki ang naging pagkakamali ni na Oliver at ng iba pa. Akmang aalis na siya nang may pumasok na 4 na nagmamadaling adventurer sa teleportation room na pare-parehong hingal na hingal. Nagtanong ang leader nila kung ayos lang ba silang lahat dahil hindi nila inaasahan na may ganun karaming orc na susugod ng sabay-sabay. Nagsalita ang isa sa mga miyembro at sinabing naiwan nga lang nila yung babae. Sinabi naman ng leader na tama lang ang desisyon niya, dahil kung sinubukan nilang tulungan yung babae, mamamatay silang lahat. At tsaka, ngayong araw lang naman daw sumali yung babae sa party nila. Kaya natural lang na unahin niya ang mas matagal na niyang kaibigan. Sariwa pa sa isip ni Orhan ang sakit ng pag-iwan sa kanya ng sarili niyang party. Kaya humarap si Orhan sa mga lalaki at sinabing galit siya sa mga taong katulad nila. Sumagot ang isa sa mga lalaki na wala naman silang magagawa para tulungan siya. At sinubukan ng isa na atakihin si Orhan. Pero madali lang siyang napabagsak sa sahig habang sinabihan sila ni Orhan na itikom ang mga pangit nilang bibig at tumakbo palayo. Pagkatapos noon, lumingon siya sa leader at galit na nagtanong kung saan niya iniwang mamatay yung babae, at agad na tumakbo papunta doon para iligtas siya. Natagpuan niya ito sa dulo ng kuweba kung saan wala na itong kawala laban sa tila isang hukbo ng mga orc. Umatras siya ng umatras hanggang pader na may luha sa mga mata, at ginamit ang kanyang defensive shield habang papalapit ang mga orc. Pero hindi rin nagtagal ang kanyang shield, dahil nabasag din agad ito ng mga orc at papatayin na sana siya. Nang biglang tumalon si Orhan at ginamit ang kanyang wind magic para itulak sila palayo, naiwang nagulat at tulala ang babae. Pero hindi sinayang ni Orhan ang pagkakataon, naglabas siya ng espada at sumugod sa mga orc. Sinubukan ng unang orc na pabagsakin siya. Pero madaling nasangga ni Orhan ang atake. At gamit ang sarili niyang support magic bilang reinforcement, hiniwan niya ang mga orc na parang mantikilya lang. Nakatayo lang doon ang babae na naguguluhan, iniisip kung swordsman ba o mage si Orhan, dahil ginamit niya ang kanyang reinforcement magic para patanggarin ang talam ng kanyang espada bago sumugod sa mga orc, hinihiwa ang mga sandata at katawan nila. Napagtanto ni Orhan na tama ang mga lalaki, dahil hinding-hindi nila kakayaning harapin ang ganitong karaming orc ng sabay-sabay. Pero mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa mang-iwan ng kasama sa party. Habang iniisip ito, sabay-sabay niyang hiniwa ang 12 ng halimaw. Habang namamanghang nanunood ang babae at iniisip kung sino ba itong lalaking ito, itinuloy lang ni Orhan ang pagpatay sa mga kalaban. At sa pangalawang serye ng mga atake, nagawa niyang hiwain ang bawat isang orc sa kuweba, at tanging mga bangkay at kumikinang na corpse na lang ang natira. Pagkatapos, lumingon siya sa babaeng may pulang buhok sa dulo ng kuweba, pero nakita niya itong nakahiga sa sahig nang mawala na ang epekto ng adrenaline. Paglubog ng araw, lumabas na sila sa dungeon, at nagpakilala ang babaeng may pulang buhok bilang si Sofia, bago niya inaya si Orhan na maghapunan bilang pasasalamat sa pagligtas sa buhay niya. Sa huli ay pumayag din si Orhan at sumunod sa kanya papunta sa isang tavern na pag-aari ng Silver Rabbits Guild. Naisip niya na galing din si Sofia sa mismong guild dahil may crest ito sa kanyang cape, at napagtanto rin niya na may kamukha ito pero hindi niya matukoy kung sino. Agad nawala ang kalituhang iyon nang ipakilala siya ni Sofia sa kanyang nakatatandang kapatid na si Selma, nakilala na ni Orhan dahil isa rin itong S-rank enchanter mula sa ibang party. Si Selma ang pinakamalakas na enchanter sa buong bansa at siya ang nakaisip ng sistema kung saan hinahati ang mga role bilang swordsman na umaatake, tank na sumasalo ng damage, at mage na nagbibigay ng support. Nandidiring tiningnan ni Selma si Orhan at sinabing tatawagan niya ang FBI dahil 14 anyos pa lang ang kapatid niya. Agad namang sinabi ni Orhan na wala ang pangalan niya sa Epstein files kaya kumalma siya, habang sinabi naman ni Sofia sa kapatid niya na iniligtas ni Orhan ang buhay niya. Medyo kumalma si Selma pagkatapos nun at pinagalitan ng kapatid niya dahil sa pagpunta nitong mag-isa sa dungeon nang hindi nagpapalam sa kanya. Maya-maya pa ay nagsimula silang mag-usap at sinabi ni Orhan kay Selma na pinaalis siya sa Heroes Party, kaya isa na siyang lagalag ngayon. Agad niyang napansin ang kislap sa mga mata ni Selma at naisip kung may balak ba itong i-recruit siya sa party nila. Pero bago pa mangyari yun, sinabi niya kay Selma na wala muna siyang planong sumali sa kahit anong party sa ngayon. Sinabihan siya ni Selma na huwag siyang masyadong bilib sa sarili niya at tinanong kung gusto niya ba ng trabaho. Nagulat dito si Orhan at na-curious kaya nagtanong siya tungkol sa trabaho.
Sinabi ni Selma na may malaking party mula sa guild nila na bababa sa dungeons kinabukasan. Ang party ay binubuo ng maraming bagong adventurers, at trabaho ng mga rank members na bantayan sila at siguraduhing matatalo ang mga floor boss na lumalabas tuwing ika-10 level nang walang namamatay. Sinabi niyang may sponsor na nag-aproba sa expedition, at matutuwa siya kung papayag si Orhan na sumama sa kanila bilang dagdag na adventurer. Sinabi rin niya kay Orhan na talagang nirerespeto niya ang galing at lakas nito, kung hindi ay hindi sana niya ito aalukin. Tumatak ito ng malalim kay Orhan dahil kaya nga siya tinanggal sa party niya ay dahil mismong sa galing ni Selma bumilib ang mga kasamahan niya nang ipakita nito ang kanyang magic, kaya nagdesisyon silang kailangan din nila ng mas magaling na mage para sa party nila. Nagdesisyon si Orhan na pumayag, pero sa kondisyon na bababa lang siya sa dungeon bilang isang swordsman dahil hindi na siya isang mage. Medyo nag-alala rito si Selma pero naisip niya na mas importanteng may recruit siya, dahil malamang babalik din naman siya sa main role niya bilang mage kung magkagipitan man. Pagkatapos maghapunan, naisip ni Orhan na bumisita sa isa sa mga tindahan para bumili ng gear, at agad siyang binati ng matandang lalaki na parang matagal ng kaibigan. Ang matanda ang laging nagsusupply ng armor at sandata ni Orhan simula noong wala pang nakakakilala kay Orhan. At may kabigatan sa dibdib, sinabi ni Orhan na hindi na niya maa-advertise ang tindahan ng matanda dahil wala na siya sa Heroes Party. Sinabi niya ngayon ay wala nang may pakialam kung anong sandata ang gamitin niya o kung saan niya binibili ang armor niya, at humingi siya ng tawad sa matanda dahil binaygo niya ito. Ngumiti lang ang matanda at nagpasalamat sa lahat ng ginawa niya hanggang ngayon, sabay sabing makikinig pa rin ang mga tao sa kanya dahil sadyang mabuti siyang tao na malakas, at makakahanap muli siya ng paraan para makabalik sa tuktok. Sa di inaasahang pagkakataon ay napaluha siya dahil napagtanto niyang may naniniwala pa rin sa kanya, kaya nagdesisyon siyang ibigay ang lahat para makabangon at buuin ulit ang sarili simula sa simula. Kinabukasan ng umaga, sumama si Orhan kay Sofia para makipagkita kay Vince, ang leader ng Silver Rabbit Clan. Malugod niyang tinanggap si Orhan sa building ng clan nila at nagpakilala siya. Sumagot naman si Orhan na isang karangalan para sa kanya ang makaharap ang leader ng napakalakas na clan tulad ng Silver Rabbits. Ngumiti si Vince rito at sinabing hindi na niya kailangang masyadong mag-alangan dahil pareho lang silang magkapantay. Sinabi ni Vince na alam niya ang mga narating ni Orhan, at alam niyang siya ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging ganun matagumpay ang Heroes Party. Iminungkahi niyang isang tabi na nila ang formalidad at sa halip ay alamin kung ano ba talaga ang iniisip ng isa't isa. Dapat na nilang ituon ang pansin nila sa gawain, na walang iba kundi ang teaching expedition na ito. Lumingon si Vince kay Selma para magpaliwanag, at sinimulan niya ito sa pagsasabing bababa sila mula sa unang palapag ng dungeon hanggang sa ika-51 na palapag sa loob lang ng maikling 3 araw. Sinabi niyang titigil sila sa level 21 sa unang araw, magpapatuloy sa ikalawang araw hanggang floor 36, at sa ikatlong araw, target nilang sakupin ang ika-51 na palapag. Habang ipinapaliwanag niya ito, naalala niya ang pinag-usapan nila kahapon ni Vince nung una niyang nabalitaan dito na pinaalis na si Orhan sa Heroes Party. Agad na sinabi ni Vince na gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay nila ang Heroes Party. Dahil kung wala si Orhan na nagmamando ng lahat ng perpekto, hindi na sila magiging kasing lakas ng dati. Sumang-ayon si Selma rito, sinasabing ang support magic niya ang nagdala sa kanila sa mataas na antas, na magiging imposible para sa kanila kung wala ang tulong niya. Alam niyang kung pagbabasehan lang ang purong lakas, hindi kasing lakas ang support magic ni Orhan kumpara sa ibang S-rank support mages, pero binabawi niya ito sa bilis ng kanyang pagcast, na 4 na beses na mas mabilis kahit pa sa sarili niyang bilis. Naalala niya ang laban, sinasabing gumagamit din siya ng maraming orihinal na spells na siya mismo ang gumawa. At higit pa dun, ang kakayahan niyang intindihin ang sitwasyon at umaksyon ng may malilinaw na desisyon ay sadyang walang katapat. Kapag wala na siya sa kanila, hindi mapapanatili ng Heroes Party ang kanilang posisyon sa tuktok, ibig sabihin ay pwede itong samantalahin ng Silver Rabbits at kunin ang oportunidad para maging pinakamalakas na party sa bansa. Medyo naguluhan dito si Vince dahil hindi niya maintindihan kung bakit papayag ang isang napakagaling na enchanter na sumama sa isang joint raid sa dungeons kung saan wala naman siyang masyadong mapapala. Sumagot si Selma na kadalasan, ang mga support mages ay hindi nakakatanggap ng sikat na nararapat sa kanila. At oo, sikat siya, pero dahil lang yun sa masyadong agaw pansin ang mga galaw niya para makita nila. Habang ang mga tunay na malalakas na mages ay naiiwan sa dilim na walang sariling kasikatan, bumalik siya sa realidad nang magsalita si Orhan at nagtanong para kumpirmahin na may 10th party ng mga baguhan na pupunta sa dungeons, at may 5 mag-e-escort, kabilang na si Selma at siya. Haharapin ng mga baguhan ng lahat ng mga halimaw ng salit-salitan.
Pero kapag may hindi inaasahang nangyari, sasabak ang mga escort para siguraduhin hindi masasaktan ang mga baguhan. May isang bagay lang siyang ipinagtataka at nagtanong, bakit 5 lang ang mga escort? Kung ang gusto nila ay siguraduhing ligtas ang mga baguhan, bakit hindi na lang sila umupa ng maraming A-rank party imbes na 5 magkakahiwalay na S-rank? Sumagot si Selma na ang tanging dahilan kung bakit hindi nila ginagawa yon ay para maranasan din ng mga baguhan ang stress sa pagpasok sa dungeon at para hindi lumaki ang ulo nila sa sarili nilang kakayahan. Hindi talaga naniniwala si Orhan sa paliwanag niya, pero alam niyang hindi nila sasabihin ang totoong motibo nila sa isang outsider na hindi kabilang sa kahit anong clan. Kahit na ganun, nagdesisyon si Orhan na tanggapin ang quest dahil wala rin naman siyang mas magandang gagawin. Mukhang natuwa si Vince at sinabing babayaran siya ng 2 gintong barya bilang advance at 10 pa pagkatapos ng misyon. Medyo nagulat siya rito at nagtanong kung hindi ba ito masyadong malaki dahil katumbas na ito ng isang taong sweldo, pero sumagot si Selma na malaki ang pagpapahalaga nila sa kanya kaya gusto nilang siguraduhin na sapat ang bayad sa kanya. Nagpasalamat si Orhan at nangakong makikipagkita sa kanila kinabukasan ng umaga, umaasang magiging maayos ang lahat. Mabilis na dumating ang kinabukasan at nakarating na si Orhan sa entrance ng dungeon kung saan nakita niya ang maraming bagong adventurer na naghihintay para sa kanilang paglalakbay. Agad niyang nakita sina Sofia at Selma na handa na sa adventure at pinuri niya ang suot ni Selma, na kinainis naman ni Sofia kaya pinaalala nito ulit sa kanya na isa pa siyang menor de edad. Sinabihan siya ni Orhan na kumalma lang dahil hindi rin naman siya fan ni Michael Jackson. Nagtanong si Sofia kung saan na siya nakatira ngayon dahil dati ay nakatira siya sa mansion na pagmamayari ng party niya. Sumagot si Orhan na kasalukuyan siyang tumutuloy sa isang inn pero makakahanap din siya ng maayos na matutuluyan. Pagkatapos noon, lumingon-lingon si Orhan at sinabing mukhang nandito na ang lahat at baka pwede na nilang simulan ang expedition. Sumang-ayon si Selma at sinabihan si Sofia na pumunta na sa party nito, bago niya dinala si Orhan sa 3 pang escort na nakatokang manigurado na magiging maayos ang paglalakbay. Ipinakilala ni Selma si Orhan sa iba, sinasabing napakalakas niya at malaki ang tiwala niya dito. Agad namang binati si Orhan ng 3 pang escort. Habang nagpapakilala, sinabi ng lalaking may asul na buhok na nagngangalang Ant na isa siyang tank, at sumunod naman ng lalaking blonde na si Bern, na nagsabing isa rin siyang tank. Ang huling babaeng may maikling buhok ay isa palang healer na nagngangalang Kathy. Agad na napagtanto ni Orhan na siya ang frontline attacker, at si Selma naman ang enchanter, kaya naging balanse ang party nilang mga escort. Pero napaisip siya kung ano kaya ang plano nila kung tinanggihan niya ang alok nilang sumali. Naisip niya na may kainahinala talagang nangyayari, pero nagdesisyon siyang ituloy na lang muna at tingnan kung ano ang mangyayari. Maya-maya pa, tinipon ni Selma ang lahat ng mga baguhan sa isang lugar at ipinakilala sila kay Orhan, sinasabing nakakuha sila ng napakalakas na kasama para sa paglalakbay na ito kaya wala silang dapat ikatakot. Sinabi niya na nakarating na si Orhan sa ika-74 na palapag, na hindi pa niya mismong nagagawa, at dati itong kabilang sa Heroes Party, na nagpapatunay na isa siya sa pinakamalakas sa buong bansa. Dahil dito ay sobrang na-hype ang mga baguhan at agad silang naging mas kumpiyansa sa paglalakbay. Pero dahil sa tindi ng pressure, medyo nakaramdam ng kaba si Orhan lalo na't alam niya na napakaraming tao ang umaasa sa kanya ngayon. Pagkatapos nito, sinabihan niya ang ibang mga escort na pamunuan na ang kani-kanilang party habang sinabi niya kay Orhan na siya ang mamumuno sa ika-10 party, na siyang may pinakamalaking potensyal sa lahat. At naniniwala siya na sa tamang paggabay, madali nilang kakayanin kahit ang mga middle level na dungeon. Medyo nakakalito na naman ito para kay Orhan dahil iniisip niya kung bakit ibibigay sa kanya, na isa lang outsider, ang star party ng grupo. Kahit na ganun, pumunta na siya sa ika-10 grupo at napansin niyang nandun din si Sofia. Nagtanong siya kung may na-late ba sa party nila dahil 3 lang silang nakikita niya, pero sumagot ang isang blonde na lalaki na nagngangalang Logan na silang 3 lang talaga ang kabilang sa party na ito. Medyo kakaiba ito dahil madalang ang party na may 3 miyembro lang. Pero sumagot yung lalaking blonde na 3 lang sila sa party dahil wala rin namang makakasabay sa kanila. Sinabi niyang siya ang leader ng party at isa siyang enchanter na magiging mas magaling pa kay Selma. Agad na pagtanto ni Orhan na may problema sa ugali ang batang ito at naisip niya kung babalik din ba ito sa kanya sa huli, pero lumapit na lang muna siya sa pangalawang babae. Nagpakilala ang babae bilang si Carol, at isa raw siyang tank. Pero napansin ni Orhan na parang wala siyang suot na armor. Nagtanong siya kung isusuot ba niya ito kapag nasa loob na ng dungeon, pero sumagot si Carol na hindi siya gumagamit ng mga shield o armor. Nagtanong si Orhan kung ibig sabihin ba nun ay mas nakatutok siya sa pag-ilag kaysa sa pagsangga. At sumagot si Carol na tama siya dahil ayaw niyang may makahawak sa kanyang halimaw.
Napakadalang ng mga dodge type na tank dahil madalas nilang ginagamit ang kanilang sobrang bilis at galing para umiwas at mag-counterattack ng malapitan sa mga halimaw, pero nangangailangan iyon ng tunay na karanasan sa labanan na halatang wala pa ang babaeng ito. Nagtanong si Orhan kung hindi ba siya binalaan ng clan tungkol dito noon, pero sumagot si Logan na ilang beses nang sinabihan ng clan si Carol na umakto bilang isang normal na tank hanggang sa magkaroon siya ng experience, pero biniwaliwala lang niya ito. Agad na pagtanto ni Orhan na maaaring ito nga ang Star Party, pero ito rin yata ang problemadong party na iniiwasang hawakan ng ibang escort. Pagkatapos noon, nagsimula na rin sa wakas ang expedition at pumasok na silang lahat sa dungeon. Walang tigil sa pagsasalita si Carol at panay ang kulit kay Orhan kung bakit siya umalis sa party at hindi niya alam kung paano ito patatahimikin. Naging maayos naman ang paglalakbay nila sa ngayon dahil naglagay si Orhan ng mga magical trap sa likuran nila na automatikong umaasikaso sa mga mahihinang halimaw dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang laban. Sa wakas, nakarating na sila sa ika-20 na palapag at mas nakilala na ngayon ni Orhan ang kanyang party. Napagtanto niya na hindi lang puro salita ang lalaking blonde dahil may ibubuga rin talaga siya pagdating sa pagiging enchanter, at madali siyang makakasabay sa isang A-rank party kung ipagpapatuloy niya ito. Pero hindi siya magaling magbigay ng direksyon, na napakahalaga pa naman para sa isang enchanter. Napakabilis ni Carol, nakakailanganin niya bilang isang dodge type na defender. Pero may dalawang problema sa kanya. Una, basta-basta na lang siyang sumusugod sa mga halimaw nang hindi nag-iisip, samantalang ang pangunahing trabaho niya dapat ay siguraduhing ligtas ang party nila. At ang pangalawang problema ay gumagamit siya ng dalawang maliliit na dagger bilang pangunahing sandata, na bagay naman sa estilo niya, pero baka kulang sa lakas para makapasala kapag kinailangan na talaga. Si Sofia ang pinakamahina sa kanilang lahat pagdating sa purong talento. Pero mas mataas pa rin ang galing niya kumpara sa isang walang alam na baguhan at wala rin siyang malalaking kapalpakan, kaya siya ang pinakabalanseng tao sa grupo. Sa dulo ng kuweba, nagawa ng mga escort na talunin ang level 20 floor boss, kaya ibig sabihin ay pwede na silang umusad sa ika-21 na palapag, na siyang layunin nila para sa unang araw. Pagkatapos i-register ang mga ID card nila bilang patunay na natapos nila ito, lumabas muna sila para magpahinga sa gabi at ipagpatuloy ang paglalakbay kinabukasan ng umaga. Pero paggising ni Orhan kinabukasan, nanlumo siya nang makita ang isang dyaryo. At sa mismong front page nito, nakapaskil ang litrato niya para makita ng lahat. Opisyal na kasing inanunsyo ng Heroes Party na tinanggal na nila si Orhan at kumuha na sila ng bagong enchanter bilang pamalit sa kanya. Mas masakit ito para kay Orhan kaysa sa inaasahan niya, pero wala na siyang magagawa tungkol dito. Kaya lumabas na siya para makipagkita sa iba pa doon sa dungeon. Iniisip kung mag-iiba ba ang trato sa kanya ng mga baguhan pagkatapos basahin ang balita ngayon. Pero habang naglalakad, pinigilan siya ng isang babaeng may asul na buhok na walang iba kundi si Luna, ang healer ng Heroes Party. Naalala niya kung paano nung mga huling araw niya, habang ang lahat ay malamig na ang turing sa kanya, si Luna ay palaging nakangiti sa kanya at handang tumulong. Nung araw na pinaalis siya, nasa labas ito para may asikasuhin. Kung nandoon siya, hindi sana naging madali para sa iba na tanggalin siya sa party. Agad na hinawakan ni Luna ang mga kamay ni Orhan at nagmakaawa na bumalik na siya, sinasabing gagawa siya ng paraan para maintindihan ng party kung gaano nila ito kailangan. Pinaalala pa niya ang pangako nilang tatapusin ng Great Dungeon ng magkasama, pero kinainis lang ito ni Orhan dahil sinabi niyang ginawa ang pangakong iyon nilang tatlo, kasama si Oliver, at ito pa mismo ang nagpaalis sa kanya sa party. Dahil nasasaktan, tinalikuran niya si Luna at sinabing hinding-hindi na siya babalik sa party na iyon kahit kailan, saka siya nagpatuloy sa paglalakad papunta sa entrance ng dungeon. Habang naglalakad, naisip ni Orhan kung paano siya pinalayas sa Heroes Party. At iyon mismo ang malinaw na nakasulat sa dyaryo ngayon, ibig sabihin malamang ay naguguluhan na rin ang mga baguhan kung ano na ang iisipin nila sa kanya, lalo na't pinuri pa siya ng husto ni Selma dahil galing daw siya sa Heroes Party, tapos ngayon ay biglang lumabas ang totoo. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa entrance ng dungeon kung saan nakita niya ang lahat ng mga baguhan na naghihintay na pumasok. Pero sobrang nag-iba na ang paligid at halatang nakita na ng bawat isa sa kanila ang dyaryo ngayon. Nag-uusap-usap ang mga baguhan tungkol sa katotohanang wala na si Orhan sa Heroes Party. Habang iniisip ni Logan na iba sana ang sitwasyon kung umalis si Orhan sa party sa sarili nitong kagustuhan. Pero ang katotohanan na malinaw na sinabi sa dyaryo na tinanggal si Orhan dahil masyado siyang mahina ay nagpapabago sa lahat ng bagay. Sinubukan ni Orhan na batiin ang mga baguhan, pero halo-halo ang naging reaksyon nila. Napagtanto niyang hindi na siya ganoon katanggap dito kumpara kahapon ng dahil lang sa mga walang kwentang headline sa dyaryo.
Sakto namang dumating si Selma kasama sina Ant, Bern, at Kathy, at agad itong humingi ng tawad kay Orhan dahil nagdulot ito ng kalituhan, dahil siya ang panay ang sabi na nanggaling siya sa Heroes Party para pakalmayan ang mga baguhan. Agad namang sinabi ni Orhan na wala siyang kasalanan doon, at dapat itaas pa rin niya ang kanyang noo gaya ng dati at pamunuan ng party sa mga dungeon habang nagbibigay lang siya ng support. Sumingit din sina Ant, Bern, at Kathy, sinasabing hindi mahalaga kung ano man ang isyu sa pagitan ni Orhan at ng Heroes Party. Ang totoo niyan, isa si Orhan sa iilang tao sa mundo na nakapunta na sa ika-74 na palapag at nanatiling buhay para ikwento iyon. Nakapagbigay ito ng ginhawa kay Orhan mula sa mapanghusgang mga tingin, at naglakad siya papunta sa kanyang party kung saan buong pusong bumati sa kanya ng magandang umaga sina Sofia at Carol. Pero mukhang medyo nag-aalangan si Logan at hindi niya alam kung paano na niya dapat pakitunguhan si Orhan. Nagdesisyon si Orhan na basagin na mismo ang katahimikan at tinanong ang party niya kung nakita ba nila ang dyaryo ngayon. Parehong sumagot sina Sofia at Carol na nakita nila ang dyaryo, pero hindi ito worth it basahin dahil puro daw ito kasinungalingan. Gayunpaman, dahil hindi palanod si Logan ng Fox News kaya sanay itong makinig sa totoo, tinanong niya si Orhan kung totoo ba yung nasa dyaryo. Sumagot si Orhan na teknikal na totoo ang sinasabi ng dyaryo dahil pinalayas nga talaga siya sa party dahil sa pagiging masyadong mahina niya. Base yun sa sinabi ng ibang miyembro ng party nila, at humingi siya ng tawad sa kanila dahil hindi niya ito sinabi sa umpisa pa lang, sabay sabing hindi talaga siya ang hero na inaasahan ng lahat. Hindi na ito kinaya ni Sofia kaya sumagot siyang hindi siya nagsasabi ng totoo. At sinabing sobrang lakas ni Orhan dahil nakita mismo niya itong hinarap ang napakaraming orc ng mag-isa at natalo ito nang hindi man lang pinagpapawisan. Nagpasalamat si Orhan sa tiwala niya at sinabi sa iba pang kasama nila na kahit na hindi na siya bahagi ng Heroes Party. Kaya pa rin niyang tulungan silang maabot ang ika-51 na palapag at hiniling sa kanilang magtiwala sa kanya. Mukhang nakumbinsi naman ng mga babae dito. Pero bakas sa mukha ni Logan ang pagkadismaya dahil pakiramdam niya ay niloko siya. Pumasok na ulit sila sa dungeon at ngayong araw ay dapat marating ng mga baguhan ng ika-21 na palapag hanggang sa ika-35 na palapag. Pero kahit ngayon ay hindi pa rin siya dapat magbigay ng kahit anong utos o patnubay at kailangan lang niyang manatili sa likod at magmasid. Saka lang siya dapat makialam kapag medyo lumalala na ang sitwasyon. Naging maayos ang paglalakbay nila dahil inasikaso ni Carol ang lahat ng halimaw sa ika-24 na palapag gamit ang kanyang twin daggers at malapitang estilo ng pakikipaglaban. Habang nakaya na naman ni Sofia na tapusin ang mas malalaking halimaw sa level 30, na nagulat pa si Orhan dahil napaisip siya kung minaliit niya ba ng kaunti si Sofia. Maya-maya pa ay umusad na sila sa ika-31 na palapag na nasa middle floors, kaya ibig sabihin ay nasa hindi na pamilyar na lugar ang mga baguhan at kailangan na nila ng payo at tulong ng kanilang mga guide na kasama nila. Sa pagkakataong ito, nanguna na si Orhan sa paglalakad sa unahan ng kanyang party para siguraduhing walang nakatagong kakaibang halimaw sa palapag na ito, nang bigla niyang maramdaman ang presensya ng isang grupo ng mga goblins sa unahan kaya sinabihan niya ang kanyang party na maghanda sa pag-atake. Napagtanto rin niya na may napadpad yatang ligaw na orc sa parehong lugar, na maaaring maging dahilan para mas maging mahirap ang laban, pero dahil medyo magaling naman sa pakikipaglaban ng mga baguhan niya, wala siyang inaalala na matatalo sila sa laban na ito. Agad niyang sinabihan si Carol na atakihin ang mga goblin habang sinabihan niya si Sofia na asikasuhin ang orc gamit ang kanyang mga long-range na magic spell. Sinunod nilang dalawa ang mga utos niya. Agad na sumabak sa laban si Carol at hinarap ang mga goblin, habang naghanda naman si Sofia na atakihin ang orc. Paarap naman si Orhan kay Logan at sinabihang gamitin ang kanyang support magic. Pero bago pa man niya matapos ang sasabihin niya, nakagawa na si Logan ng mga magic circle at nagsimulang mag-cast ng mga agility spell kay Carol para tulungan itong malamangan ang mga goblin. Hindi pa rin buo ang loob ni Logan na isang taong tulad ni Orhan ang dapat gumagabay sa kanya sa anumang bagay. Lalo na tingin niya ay napakasimple ng payo ni Orhan at sino mang nasa posisyon niya ay gagawin din yun. Pero biglang naging mas komplikado ang sitwasyon, dahil na-trigger ng orc ang PTSD ni Sofia at nagsimula siyang magpanik, kaya hindi siya nakapaghanda sa pag-atake nito. Maaari itong magdulot ng kapahamakan sa kanilang lahat dahil maging si Logan ay abala sa kanyang mga magic spell para kay Carol. Walang magawang napatingin si Logan kay Orhan, nagtataka kung anong klaseng guide siya at kung bakit hindi niya tinutulungan si Sofia. Nang bigla niyang mapansin na gumagawa si Orhan ng isang magical sign na nagpabagal ng husto sa galaw ng orc. Lumapit si Orhan kay Sofia at sinabihan siyang huwag magmadali at asintahin ito ng maayos, dahil mas malakas siya kaysa sa isang orc at hindi niya dapat ito katakutin. Huminga ng malalim si Sofia at gumawa ng isang malaking fireball na ganap na dumurog sa orc,
na nagulat sa lahat ng nasa party niya, kabilang na si Orhan, na wala talagang ideya na kaya palang gumamit ni Sofia ng mga advanced level na magic spell. Agad na tumakbo si Carol pabalik kay Sofia para yakapin siya habang pinuri naman siya ni Orhan sa napakagandang tira. Pagdating nila sa ika-35 na palapag, nakaharap sila ng isang nakakamatay na tarantula. Natataranta na si Logan sa pag-akalang patay na sila dahil imposibleng matalo nila ang halimaw na iyon. Pero sina Sofia at Carol ay lubos na nagtitiwala kay Orhan at naghihintay lang ng kanyang mga utos. Inutusan ni Orhan si Logan na gumamit ng agility up at strength up kay Carol habang magic up naman kay Sofia. Nagtataka si Logan kung nabaliw na ba ang taong ito dahil ginagamit niya ang parehong estratehiya gaya ng dati ng walang pagbabago, pero nagdesisyon siyang sundin ang mga utos at ginamit ang mga spells ng naaayon. Inutusan naman ni Orhan si Carol na makipaglaban ng malapitan sa halimaw at siguraduhin sa kanya na katuon ang atensyon nito. Tumango si Carol bilang pagsang-ayon at agad na sumugod sa tarantula. Sinubukan siyang pigilan ni Logan, pero pinigilan siya ni Orhan, na nagsabing kung mauuna siya sa harap, mapapahamak silang lahat, kaya dapat maghintay at manood lang muna sila. Inutusan naman ni Orhan si Sofia na tumalon sa halimaw at hiwain ang likod nito. Agad na naintindihan ni Sofia ang gagawin. Tumalon siya sa tuktok ng ulo nito at hinayla ang kanyang talam mula harap hanggang likod. Inutusan naman siya ni Orhan na panatilihin ang atensyon nito sa kanya, pero kailangan niyang maging maingat dahil makamandag ang gagamba, kaya dapat niyang iwasan ang lahat ng atake nang hindi nagkakamali. Sinubukan ng gagamba na saksakin si Carol gamit ang matutulis nitong binti, pero patuloy lang si Carol sa pag-iwas sa mga atake at nagawa pa niyang ilihis ang ilan sa mga ito. Dahil nagulat ang halimaw, sinabihan ni Orhan si Logan na kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang mga spell kay Carol dahil nakasalalay ang buhay nito sa kanya sa puntong ito. Pagkatapos noon, lumingon siya kay Sofia at hiniling dito na ipitin ang halimaw. Agad na naintindihan ni Sofia ang utos at ginamit ang kanyang arrow cutter ability para hiwain ang mga binti nito, na naging dahilan para bumagsak ito sa lupa. Nagsimula nang magdiwang si Carol, pero sinabihan siya ni Orhan na mag-ingat dahil hindi pa tapos ang laban. Huli na ang payo dahil hindi pa pala patay ang halimaw na gagamba at ginamit nito ang mga sapot nito para hulihin si Carol at simulan siyang hilahin papunta sa sarili nito. Agad na inutusan ni Orhan si Logan na bigyan si Carol ng strength up at speed up. Sinunod naman ito ni Logan ng walang pagtatalo, pero nagsimula ng magpanik si Carol at hindi niya magawang makawala sa sapot. Nagmamakaawa si Carol ng tulong kay Orhan, kaya inutusan ni Orhan si Sofia na ihanda ang kanyang rock arrow at ginamitan ng sharpness enhanced spell ang mga kutsilyo ni Carol, na nagbigay sa kanya ng boost na kailangan niya para makawala sa kapit ng halimaw. Agad na sinundan ito ni Sofia ng kanyang rock arrow spell, na tuluyang dumurog sa halimaw at agad itong pinatay. Pagkatapos noon, nagtapos na rin ang kanilang expedition para sa araw na iyon, at pinuri ni Orhan si Logan sa paggamit ng kanyang support spells, dahil kung wala ang mga iyon, hindi sana nagtagumpay ang kanyang party sa mga laban ngayon. Paglabas nila sa mga kuweba, palubog na ang araw, at binati ni Selma ang lahat ng mga baguhan sa kanilang mga nakamit hanggang sa araw na iyon. Sinabi niyang napakahusay ng trabaho nilang lahat, at ang huling hakbang ng kanilang paglalakbay ay magaganap bukas, kaya kailangan nilang magpahinga at kumain ng maayos. Pagkatapos noon, naghiwalay-hiwalay na sila nang pigilan si Orhan ni Ant at Burn na inalok siyang magtanghalian. Matapos mag-isip ng sandali, tinanggap ni Orhan ang alok dahil hindi naman araw-araw ay may nag-aalok naman libre sa kanya. Sa daan pabalik sa lungsod, tinanong ni Logan si Sofia tungkol sa engkwentro nila noon kung saan unang iniligtas ni Orhan ang buhay niya, at tinanong din ang mga detalye kung anong uri ng mga spell ang ginagamit nito. Sinubukan ni Sofia na alalahanin at sumagot na gumamit muna ito ng wind blast at gumamit din ng magic para palakasin ang espada nito bago hiniwa ang bawat isa sa mga orc ng pira-piraso. Napagtanto ni Logan na may kakaiba kay Orhan dahil kanina ay napansin niyang casual na gumamit si Orhan ng spell para bawasan ang bilis ng orc na papalapit kay Sofia. Ang mga ganitong uri ng magic spell ay tinatawag na debuffs at napakahirap gawin. Maging ang pinakamahuhusay na mages gaya ni Selma mismo ay halos hindi makagamit ng kahit isang debuff sa loob ng ilang araw. At kailangan pa nito ng maraming paghahanda. Higit pa rito, kumilos si Orhan na parang isang perpektong spellcaster at alam kung kailan gagamitin ang bawat aspeto ng isang spell sa isang teamfight. Alam niya ang eksaktong timing kung kailan mawawala ang epekto ng bawat enhancement at gumamit pa nga ng mga preemptive spell para mahulaan ang galaw ng kalaban. Dahil dito, napagtanto ni Logan na lubos niyang nagkamali ang pagkakakilala kay Orhan. At hindi lang siya isang ordinaryong mage, kundi isang tunay na henyo. Pagbalik sa lungsod, naupo si Orhan sa isang tavern kasama sina Burn at Ant,
at sinabihan nila siyang umorder ng kahit anong gusto niya dahil sagot nila ito. Tinanong nila siya tungkol sa kanyang totoong role dahil dati siyang enchanter sa Heroes Party, pero ngayon ay nagpapakilala siya bilang swordsman. Sumagot si Orhan na noon pa man ay swordsman na siya mula pa nung makita niya ang kanyang lolo na pumatay ng dambuhalang hayop na minsan ay naligaw sa baryo nila. Tumatak sa isip niya na kahit anong mangyari ay magiging swordsman siya, at natupad ang kahilingang iyon ng sandali bilang swordsman sa Heroes Party. Pero nang magsimula na silang pumunta sa mas mabababang palapag, bumagal ng kaunti ang kanilang bilis dahil tumataas ang tindi at lakas ng mga halimaw na nakakaharap nila. Kasabay nito, pinasikat ni Selma ang team strategy kung saan lahat ay umaasa sa enchanter para sa mga desisyon. Kaya nagdesisyon silang sundin ang parehong estratehiya. Sa kasamaang palad, dahil walang sino man sa buong party nila ang may kakayahang maging enchanter, si Orhan ang pinakamagandang pagpipilian. At alang-alang sa party, nagdesisyon siyang bitawan ang kanyang posisyon bilang swordsman at naging enchanter. Nagsimula siyang mag-isip ng mapait kung paano wala ng tsansa ang Heroes Party na malampasan ang mga susunod na palapag, pero nagdesisyon siyang hindi na sulit isipin pa ang lahat ng iyon. Sinabihan niya ang mga lalaki na gusto na niyang maging pinakabalanseng swordsman na kayang humarap sa mas mababang mga palapag ng mag-isa nang hindi nangangailangan ng kahit anong party. Hindi niya alam na sa susunod na araw, bibisita ang Heroes Party sa mismong dungeon na balak niyang sakupin. Kinabukasan ng umaga, naglakad si Orhan papunta sa kuweba. Iniisip niya kung paano ito ang huling araw niya na mamumuno sa batang party at nakita niya sina Sofia at ang iba pa na naghihintay sa kanya hindi kalayuan sa entrance. Malugod siyang binati ng lahat at nararamdaman na niya na tila mas tiwala na sa kanya ang party ngayon kaysa noong nakaraang araw. Maging si Logan ay mas bukas na at nagtitiwala na sa kanya. Nagsalita si Carol, na nagsabing dahil ngayong araw ang huling araw, may gustong sabihin si Sofia sa kanya at sinimulan niyang siku-sikuin si Sofia, na tinutulak itong sabihin ang nasa isip niya. Pero parang intimidated si Sofia at masyadong nahihiya na sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Nalaman na habang naliligo kagabi, nasabi ni Sofia kay Carol na gusto niyang manatili si Orhan sa Night Rabbit Clan at tulungan silang makarating sa tuktok. Pero bago pa niya masabi ang laman ng puso niya kay Orhan, tinawag siya ni Selma at sinabihan si Sofia na kakausapin niya ito mamaya bago siya umalis. Habang naglalakad papunta sa ibang mga guide, narinig niya ang ilang mga baguhan na pumapasok din ang Heroes Party sa dungeon ngayong araw. At gagawa sila ng trial run kasama ang kanilang bagong party para masiguro na maayos silang gumagana bilang isa. Nagtataka si Orhan kung saang palapag sila susubok at nalaman niyang hindi sila pupunta sa pinakamalalim na palapag, na ika-74, kundi magsisimula lang sila sa ika-72 na palapag para masiguro na maayos ang takbo ng kanilang bagong party. Nagulat si Orhan nang marinig ito dahil hindi niya akalain na dapat magsimula ang Heroes Party sa ika-72 na palapag, lalo na't may bagong kandidato imbes na siya, at dapat ay sumubok muna silang dumaan sa ilang mas mababang palapag para maramdaman ang kanilang teamwork. Sa huli, nagdesisyon siyang sayang lang sa oras na isipin ang Heroes Party at dapat ay mag-focus na lang siya sa kung ano ang dapat niyang makamit. Balik sa ika-72 na palapag, pinasigla ni Oliver, ang leader ng party, ang kanyang team, na nagsabing wala silang dapat ikabahala sa paglampas sa mga dungeon na ito, pero dapat pa rin silang maging alerto. Humarap siya sa pinakabagong miyembro ng kanilang party, si Philia, na isang green-haired enchanter. Inutusan siya ng tank na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin, habang ang idiot na mage ay nagsabing si Philia ay hindi tulad ng jack of all trades na gagawang si Orhan, kaya hindi sila dapat magkaroon ng problema. Humarap naman si Oliver kay Luna na hindi pa nagsasalita ng kahit ano dahil sa tahimik na pagrerebelde dahil hindi niya kailanman ginusto na umalis si Orhan. Pero naniniwala si Oliver na pagkatapos ng dungeon run na ito, maging si Luna ay mapapapayag na tama ang desisyon nila at si Orhan ang naging problema. Lumabas na si Luna ay hindi naman pala bahagi ng planong binuo ni Oliver at ng iba pa para tanggalin si Orhan sa grupo. Nalaman lang niya ito nung gabi nung binabati ni Oliver si Philia dahil sa pagpasok nito sa party at nagdaos ng welcome party para sa kanya. Sina Ann at Derek ay parehong pinagtawanan si Orhan, na nagsabing ngayong may tunay na enchanter na sila imbes na walang kwentang jack of all. Dapat ay matapos na nila ang dungeon at makarating sa ika-100 na palapag ng walang kahirap-hirap. Sinabi pa ni Ann kay Philia na mukhang napakarami nilang pera, pero si Orhan ay masyadong maingat sa paggastos kaya hindi niya kailanman ginastos ng todo ang pera para sa kanilang personal na pangangailangan. Medyo nailang si Philia, at nagtanong kung ang party funds ba ay hindi lang para sa party at hindi para sa personal na gamit. Pero winagayway lang ni Ann ang kanyang mga iniisip sa pagsasabing marami silang pera at ano ang silbi ng pera kung hindi mo naman alam kung paano ito gastusin.
Nagsalita naman si Oliver sa gitna at sinabihan silang tapusin na ang mga usapan tungkol kay Orhan dahil wala na siyang kinalaman sa kanila sa puntong ito. Pagtaas nila ng kanilang mga baso para sa pagpasok ni Philia sa kanilang party. Pumasok si Luna sa kwarto na hingal at sinabi kay Oliver na kailangan niyang makipag-usap sa kanya. Bigla niyang napansin si Philia, na hindi niya man lang kilala sa puntong ito, at tinanong si Oliver kung maaari silang mag-usap ng pribado. Sinabi ni Oliver na maaari at dapat silang mag-usap dito mismo sa harap ng lahat. Kaya wala nang pagpipilian si Luna at sinabi sa kanila na narinig niyang pupunta si Orhan sa raid kasama ang Night Silver Rabbits at tinanong kung paano iyon naging posible. Sina Derek at Anne ay parehong nalito at nagtanong si Anne kung paano siya makakasali sa Night Silver Rabbits sa loob ng 3 araw kahit na sinabihan nila ito kung gaano siya kaina. Sabi ni Derek na malamang ay iwinawagayway pa rin nito ang kanyang S-rank badge na utang niya sa party na ito at doon niya nakuha ang trabaho. Naguguluhan si Luna at tinanong kung ano bang pinagsasasabi nila nang sabihan siya ni Oliver na kumalma at makinig. Bago pa siya makapagpatuloy, sumingit si Anne sa usapan at sinabi kay Luna na ang walang kwentang jack of all na si Orhan ay umalis sa party 3 araw na ang nakakaraan. Ang balita tungkol sa pag-alis ni Orhan sa party ay ikinagulat niya at nagtanong siya ng malakas kung sumuko na ba sa kanila si Orhan. Pero si Derek, ang dambuhalang tanga, ay bumuka ang malaking bibig at sinabing baliktad iyon. Hindi umalis si Orhan sa party. Sila ang puwersahang nagpaalis sa kanya sa party dahil isa siyang talunan. Nagulat si Luna at humarap kay Oliver, at nagtanong kung totoo ba iyon. Kalmadong sumagot si Oliver na totoo ang sinasabi nila at sinubukang ipakilala si Luna kay Philia, ang bagong miyembro. Agad siyang pinutol ni Luna, na nagsabing nilinaw niya na kokontrahin niya ang sinumang papalit sa pwesto ni Orhan, na ikinainis ng Zero Ink Tank, na sumigaw sa kanya na tumahimik dahil sinusubukan siyang batiin ng bagong miyembro. Pinakalma ni Oliver si Derek, at sinubukang pangatwiranan ng sitwasyon kay Luna, na nagsabing si Orhan ay hindi na sapat para sa kanilang party, at magiging pabigat lang siya sa kanila sa puntong ito. Sinabi ni Luna na hindi siya sumasang-ayon sa kahit ano rito dahil si Orhan ang core ng party at siya ang pangunahing dahilan kung bakit sila nakarating ng ganito kalayo sa simula pa lang at sinabi kay Oliver na walang paraan na makakarating pa sila ng mas malayo nang wala siya. At sumingit ang gago na siya lang ang nag-iisip na may espesyal kay Orhan at kahit ano paman ay wala na silang magagawa ngayon dahil tapos na ang desisyon at pinaalis na si Orhan. Sinabi ni Oliver kay Luna na kailangan nilang pag-usapan ng mga agarang plano ngayon at sinabing dahil ito ang unang pagkakataon na magtatrabaho silang lahat kasama si Philia. Magsisimula sila sa 92 na palapag at dahan-daang tutuloy hanggang sa 94 na palapag. Gayunpaman, hayagang tinanggihan ni Luna ang plano, na nagsabing wala siyang death wish gaya ng tila meron ng iba. Pinagtawanan ito ni Derek, na nagsabing paanong magkakaroon sila ng death wish kung magsisimula sila sa 92 na palapag gayong nagawa na nilang makarating hanggang sa 94 na palapag. Sumagot si Luna na kahit pa isang napakahusay na enchanter si Philia, dapat silang magsimulang magtrabaho mula sa mas mababang mga palapag muna at pagkatapos ay baka dahan-dahan silang magpatuloy sa mas matataas na palapag. Muli na namang sinabi ni Derek sa makapal niyang bungo na nalampasan na nila ang floor number 93, kaya bakit pa sila magsisimula sa mas mababang palapag? Sinabi ni Luna na dapat ay nawawala na sila sa sarili nilang pag-iisip kung iniisip nila iyon dahil ang 92 na palapag ay naglalaman ng Black Dragon at halos hindi sila makalagpas dito noong huling beses silang lumaban dito. Tumawa si Anne at sumagot na iyon ay noong panahon na may mahina silang enchanter sa kanilang team at ang paglaban sa dragon sa pagkakataong ito ay dapat madali na lang. Sabi ni Oliver na titingnan lang nila kung gaano sila kahusay magtrabaho ng magkasama at wala nang iba pa kaya hindi na nila kailangang lumaban sa Black Dragon. Sinubukan pang makipagtalo ni Luna at sinabing kahit ganoon ay dapat magsimula sila sa mas mababang palapag. Pero pinutol siya ni Oliver at sinabing tapos na ang desisyon at hindi na ito mababago ngayon. Bumalik sa realidad, ang Heroes Party ay nakaharap sa mammoth ng 92 na palapag, na natalo ng madali noong huling beses, pero sa pagkakataong ito ay tila nahihirapan sila rito. Sinugod ni Oliver ang mammoth at sinubukang tamaan ito ng kanyang espada, pero nagawa ng mammoth na harangin ang atake, at itinulak si Oliver pabalik sa cover habang naghahanda si Derek para sa anumang counterattack. Pagkatapos makapunta sa likod ng cover, nawala ang buff ni Oliver, at napagtanto niya na sa bawat pagkakataon na nawawala ang mga buff, ang kanyang katawan ay nararamdaman na tila binibigatan ng sobrang bigat. Lumingon siya at tinanong si Philia kung bakit ang bilis mawala ng kanilang mga buff. Sumagot si Philia na hindi pa niya alam kung paano silang lahat lumaban ng magkakasama, kaya dapat ay gumaling iyon.
Nagulat si Oliver ng kaunti habang naaalala kung paano nagawang alamin ni Orhan ang lahat tungkol sa kanila sa loob ng unang ilang oras ng kanilang unang araw ng magkasama sa dungeon. Biglang gumamit ang mammoth ng energy blast na nakatutok kay Derek, na sinubukang hamarang, pero nadulas siya, at ang beam ay nailihis kay Anne, na sumigaw kay Derek dahil sa pagiging tanga. Maging si Derek ay nagtataka kung bakit hindi kasing epektibo ang kanyang mga block dahil ang power blast na ito ay dapat madali lang sana niyang maarang. Nagdesisyon si Anne na sumabak sa gulo at pinaputok ang kanyang mga fire blast sa halimaw, pero halos wala lang itong epekto sa mammoth, na ikinagulat ni Oliver, at sinigawan niya si Anne na seryosohin ito, pero sumagot si Anne na ginagawa naman niya ang dati niyang ginagawa, pero sa hindi malamang dahilan, ang kanyang mga atake ay tila mas mahina. Inutusan ni Oliver si Philia na palakasin ulit ang magic damage ni Anne, at ginawa naman niya ang sinabi sa kanya. Pero kahit ngayon, nang gamitin ni Anne ang kanyang fire blast sa mammoth, hindi man lang ito nag-iwan ng gallows. Bilang ganti, gumamit ulit ang mammoth ng kanyang power blast at muntik nang tamaan si Anne, na halos hindi na nakapagtago sa likod ng bato. Naiwang natigilan si Oliver dahil dapat ay mas malakas ang magic ni Philia kaysa kay Orhan. Pero heto sila, nabubugbog ng halimaw na ito na wala naman silang naging problema noong huli silang naglaban. Nabalik siya sa realidad nang may isa pang power beam na nakatutok sa kanya na muntik na niyang hindi maiwasan, habang ang sumunod na beam ay hinarang ni Derek. Inutusan ni Oliver si Anne na umatake mula sa gilid ng halimaw, pero hindi sinwerte si Anne dahil nagawa siyang pigilan at atakihin ito, kaya napilitan siyang tumakbo pabalik. Agad na lumingon si Oliver kay Philia at inutusan itong bantayan ang mga atake ng halimaw at babalaan sila. Sumagot si Philia na imposibleng gawin niya iyon habang ginagawa ang iba pang mga bagay, pero sinabi ni Oliver sa kanya na trabaho ng isang enchanter na bantayan ang daloy ng laban. Sumingit si Anne at sinabing wala siyang kwenta at hindi na sana nila siya kinuha sa party. Napagtanto ni Oliver na parang walang sino man sa kanila ang kasing lakas ng dati, at hindi man lang niya mailabas ang buong lakas ng kanyang espada. Sa teorya, dapat ay mabibigyan sila ng malaking power boost ng magic ni Philia. Kaya ano nga ba ang nagiging problema? Bago pa sila makapagdesisyon kung ano ang susunod na gagawin, lumitaw ang Black Dragon mula sa kailaliman ng dungeon at nagsimulang lumipad papunta sa kanila. Nagsimulang pagpawisan si Luna sa takot at sumigaw na kailangan na nilang umalis sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Bumaba ang dragon sa lupa, at dinurog ang mammoth sa ilalim nito nang walang kahirap-hirap. Nagulat si Oliver habang nagtataka kung bakit lumabas ang Black Dragon sa lugar nito at hindi ito dapat mangyari. Pero tumanggi pa rin siyang umalis, at sinabing natalo na nila ito noon at kaya nilang gawin ulit. Agad na pumosisyon si Derek para harangin ang fireball attack nito, pero nagulat siya nang malamang hindi na siya kasing lakas ng dati at agad siyang tumalsik pabalik. Sinubukan namang gamitin ni Anne ang kanyang fireball, pero kahit nakatago na siya sa likod ng bato, tinamaan pa rin siya ng blast at nawalan ng malay. Agad na sinabi ni Luna kay Oliver na kailangan nilang tumakas. Pero inutusan lang ni Oliver si Philia na i-buff siya, at pagkatapos ay ini-charge ang kanyang pinakamalakas na atake laban sa fireball ng dragon at umatake ng sabay. Halos hindi niya kinaya ang laban habang tinatangay siya patalikod ng shockwave. Napaluhod siya na naguguluhan at nahihilo, hindi alam kung ano ang gagawin. Pero agad siyang inalalayan ni Luna at sinabing kailangan nilang gumamit ng emergency teleport crystal, kundi ay mamamatay sila rito. Sinabi ni Philia na ang emergency teleport ay direktang magpapadala sa kanila sa isang lower-ranked boss room at kakailanganin nila itong labanan. Pero sinabi ni Luna na wala na silang ibang pagpipilian. Sumang-ayon si Oliver at hinawakan ng iba pa niyang mga kasama at binuksan ang portal para tumakas. Pero bago pa sila makapasok dito, sumugod ang dragon gamit ang isang atake na nagtulak sa kanila pabalik, at sa labis nilang takot, pumasok ang dragon sa portal bago tuluyang nawala. Noong una, naisip ni Derek na iyon ang pinakamabuti. Pero sinabi ni Luna sa kanila na iyon ang pinakamalalang pwedeng mangyari, at ngayon ay may isang low-rank adventure party na mamamatay sa kamay ng dragon. Sinabi niyang kailangan nilang bumalik sa guild at hilingin na i-force teleport nila ang sinumang nasa loob ng dungeon. Sumang-ayon si Oliver at nagsimula na silang tumakbo palabas. At doon na sinabi ni Luna sa kanila na ang dahilan kung bakit pakiramdam nila ay napakahina nila ay dahil nakabuo si Orhan ng sariling mga orihinal na spells na nagpapataas sa lakas ng anumang magic attacks niya ng 50 beses. Nagulat si Philia dahil kahit si Selma ay hanggang 10 beses lang ang kayang idagdag, pero sinabi ni Luna na totoo iyon at iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam nila ay napakalakas nila dati. Ang totoo niyan, malakas lang sila kapag kasama nila si Orhan. Kung wala siya, isa lang silang ordinaryo at walang kwentang grupo ng mga adventurers.
Pero tumanggi si Oliver na maniwala rito at sumampang papatayin niya ang dragon kahit wala si Orhan habang tumatakbo silang lahat papunta sa guildhouse, umaasang wala pang buhay na nakukuha ang dragon. Pagbalik sa ika-50 na palapag, sinabi ni Orhan sa kanyang party na kapag nakarating na sila sa ika-51 na palapag, makukumpleto na ang kanilang layunin at babalik na sila para sa araw na iyon sa tulong ng teleportation crystal. Tumango ang lahat ng miyembro ng kanyang party bilang pagsang-ayon, pero nakaramdam si Orhan ng masamang kutob tungkol dito. Luminggalingi siya sa paligid, pero wala siyang napansing kakaiba. Pagkatapos ay tumingala siya sa madilim na kalangitan kung saan tuluyang tinatakpan ng mga ulap ang araw, at nagtaka kung bakit siya nakakaramdam ng ganito. Mukhang maayos naman ang takbo ng lahat sa ngayon. At maya-maya lang, makakalaban na nila ang floor boss, na hindi naman magiging malaking problema para sa sino mang guide. At pagkatapos ay pwede na nilang tapusin ang araw at umuwi na ang kanilang misyon ay isang kumpletong tagumpay. Kaya bakit siya nakakaramdam nitong kakaibang pakiramdam na nagbababala sa kanya na may malaking problemang nangyari at kailangan na nilang umalis agad-agad? Napatid ang malalim na pag-iisip ni Orhan nang magsalita si Carol at tinanong kung anong uri ng mga halimaw ang asahan nilang makakalaban nila sa pagkakataong ito. Napansin ni Orhan ang pananabik sa mga mata nito at sinabihan siya na isa siyang tank na ang pangunahing trabaho ay protektahan ng iba pa nilang mga kasama. Hindi siya pwedeng basta-basta na lang sumugod sa mga kalaban at asahang mapapatay niya itong lahat ng mag-isa. Mukhang hindi naman sumang-ayon si Carol at sumagot na kung kaya niyang harapin ang lahat ng kalaban ng mag-isa, teknikal na pinapadali niya ang trabaho ng kanyang mga kasama at hindi sila malalagay sa anumang panganib. Dagdag pa rito, naniniwala siyang ang trabaho ng isang tank ay maging nasa front lines, at iyon ang ginagawa niya sa bawat pagkakataon, at agad siyang nagsimulang humingi ng higit pang payo kung paano pa siya mas magiging magaling sa pakikipaglaban. Napabuntong hininga na lang si Orhan sa pagod at sinabihan siya na dapat na siyang matutong magtrabaho bilang isang team imbes na subukang gawin ang lahat ng mag-isa. Dahil habang maaga pa niyang matutunan ang lahat ng ito, mas makakabuti ito para sa kanya sa hinaharap, kung saan ang tanging paraan para makausad ay ang umasa sa kanyang mga kasama. Hindi masyadong nagustuhan ni Carol ang narinig at naisip na nakakabagot iyon. Pero sinabihan siya ni Logan na makinig at magpasalamat dahil nakakatanggap siya ng napakagandang payo. Sinabi niya na kahit ang dakilang adventurer na si Albert ay nagsabing ang teamwork ay isang pangarap na gumagana. Binaling ni Orhan ang atensyon niya sa maliit na lalaking blonde at tinanong kung ang tinutukoy ba nito ay ang Albert mula sa Night Rabbit Clan. Natuwa si Logan nang malamang may iba ring nagbabasa imbes na kumilos na parang barbaro sa loob ng dungeon sa lahat ng oras. Sinabi ni Orhan na naisip niyang siguro naman alam ng lahat ang tungkol sa dakilang si Albert dahil siya ang walang kadudadadang pinakamalakas na miyembro ng Night Sky Rabbits, at pinaniniwalaang namatay ito habang nakikipaglaban sa Black Dragon sa ika-72 na palapag noong nakaraang taon. Sinabi ni Logan na kahit sa kanyang kamatayan, naging alamat si Albert na palaging maaalala magpakailanman. Gayunpaman, naging medyo malungkot ang mukha ni Carol nang tahimik niyang sabihin na namatay si Albert habang sinusubukang protektahan ng isa sa kanyang mga kasamahan, kahit na trabaho dapat iyon ng tank. Lalo pang dumilim ang kanyang mood nang ipagpatuloy niyang sabihin na alam nitong ang kanyang kamatayan ay mangangahulugan ng pagkawala ng mga ngiti sa kanyang pamilya, pero hindi niya ito inalintana. Kaya naisip niya na ang pinakamagandang paraan ng pagiging defender ay ilayo sa iyo ng Palladian ng taong pinoprotektahan mo. Tinapos niya ito sa pagsasabing kung mag-isa siyang lalaban sa frontline habang nananatili sa likuran ng kanyang team, hindi sila malalagay sa panganib at makakatakas agad sila kung sakaling maging masama ang sitwasyon. Napansin ni Orhan ang sakit sa mukha ni Carol at nagdesisyong hindi na niya linya ang mga ganitong bagay. At bilang isang tagalabas, malamang ay hindi na siya dapat makialam pa. Nagdesisyon siyang pagaangin ng kaunti ang atmosfera at sinabi kay Carol na aasa siya rito ngayon para harapin ang mga kalaban. At agad-agad, nagliwanag ang mukha niya gaya ng dati at sinabi sa kanyang ipaubaya na ito sa kanya. Si Sofia, nauhaw sa atensyon, ay agad na nagdesisyong ibalik ang tingin ng lahat sa kanya. Sinubukan niyang maging isang pick-me at tinanong si Orhan kung ano-ano ang mga kulang sa kanya at kung paano pa siya mas magiging magaling bilang isang kakampi at bilang isang mage. Nang marinig ito, sumingit din si Logan at sinabing gusto rin niyang malaman kung paano pa niya mapapagaling ang kanyang sarili. Pinakalma silang lahat ni Orhan at naglakad na papunta sa ika-36 na palapag kung saan nagsisimulang mag-warm up ang mga baguhan. Tinawag ni Selma si Orhan, at sinabing ngayong araw ang magiging huli at ang pinakamahirap para sa kanila. Kaya kailangan nilang siguruhin na walang mangyayaring masama at matatapos ng matagumpay ang expedition. Pagkatapos ay lumingon siya sa party ni Orhan at sinabing mukhang nagustuhan na siya ng mga bata. At tapat namang inamin ni Orhan na pagkatapos ng artikulo sa dyaryo,
Akala niya ay malamang na nawala agad ang lahat ng respetong meron sila sa kanya. Pero nagkamali pala siya at ang mga batang ito ay mas matatalino at mas independent kaysa sa inaakala niya. Sumang-ayon si Selma, at sinabing kahit minsan ay mahirap paawayin ang grupong ito, may naghihintay namang magandang kinabukasan para sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niya kay Orhan na ang pagkamatay ni Albert ay isang malaking dagok para sa kanilang clan dahil siya ang bituin nito, kaya mabilis silang napag-iwanan at iyon ang naging dahilan para manguna ang dating clan ni Orhan, ang Heroes Party. Sinabi ni Orhan na naging napakahirap din ng Black Dragon para sa kanila, at madali rin sana silang nawalan ng kasama sa laban na iyon, na tuluyang sisira sa kanilang party. Sinabi ni Selma na ang butas na iniwan ni Albert ay nananatili pa ring bukas at hindi pa nila ito kailanman natakpan hanggang ngayon, kaya diretsahan na niyang tinanong si Orhan kung gusto nitong sumali sa kanilang party. Sinabi ni Orhan na isang karangalan ito, pero sumagot siyang hindi kailangan ng isang party ng dalawang enchanter, lalo na kung ang isa sa mga enchanter na iyon ay ang pinakamagaling na sorcerer sa buong kontinente. Namula si Selma, pero sumagot na hindi bilang isang enchanter ang tinutukoy niya, kundi bilang isang swordsman. Nagulat siya rito, pero sinabi ni Selma na oobserbahan niya ito ngayong araw para makita kung anong klaseng kasanayan mayroon siya bilang isang swordsman. Maya-maya pa, naghiwalay-hiwalay na silang lahat sa kani-kanilang mga grupo, at naiwan si Orhan kasama ang tatlong baguhan na dapat niyang bantayan. Nagtanong si Carol kung bakit kailangan nilang maghiwa-hiwalay ng ganito dahil hindi talaga niya gusto ang ideyang maliga sa parang labirinto ng mga kuwebang ito. Tumawa si Orhan, at sinabing magandang pagsasanay ito para sa kanila dahil madalas ay kailangang maghiwalay ng isang party para masuri ang maraming daanan ng sabay-sabay at mahanap kung alin doon ang papunta sa boss room. Kaya ang mga clan na may maraming miyembro tulad ng Night Sky Rabbits ay palaging may bentaha dahil mabilis nilang nasisuri ang buong cave system. Sinabi ni Logan na nakarating na si Orhan sa pinakamalalim na palapag na nakita ng sinuman, kaya hindi sila dapat magkaproblema rito. Habang sina Sofia at Carol naman ay pinalibutan siya, nagtatanong kung ano ang itsura ng dungeon sa mas malalalim na level at kung anong mga uri ng halimaw ang makikita roon. Sumagot si Orhan na ang malalalim na palapag ay nagsisimula sa bandang level 72 at nagbabago ang ecosystem, kung saan nagiging mabato at manyebeng bundok ito na may madalas na blizzards at snowstorms at mga ice lizards na nagtatago sa dilim para hintayin kang makatulog. Pagkatapos noon, sinabihan sila ni Orhan na mag-focus na sa kanilang gawain dahil ayaw niya silang matakot sa puntong ito. At naglakad na sila papunta sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Mukhang walang laman ang buong kuweba, kaya nakakapangilabot ang pakiramdam, at sinabi ni Logan na wala pa silang nakikitang kahit isang halimaw sa palapag na ito. Lumingon siya kay Orhan at nagtanong kung ganito ba talaga ang ika-4 na palapag. Umiling si Orhan habang tumitindi ang masamang kutob niya dahil napaisip siya kung tama ba ito at mayroon nga talagang malaking problema sa dungeon ngayon. Nagsimulang magingay si Carol kung paano gustong-gusto na niyang makipaglaban sa mga halimaw nang biglang may isang blue goblin na lumitaw mula sa likod ng isang bato. Tuwang-tuwa si Carol nang makakita na rin siya ng halimaw at agad itong sinugod ng walang pag-aalinlangan. Sinubukan ni Orhan na pigilan si Carol, pero masyado na itong malayo. Kaya mabilis siyang gumamit ng kanyang agility down debuff para pabagalin ang goblin, na nakatulong kay Carol para mapatay ito sa iisang mabilis na atake. Nagsimula siyang magdiwang, pero sinabihan siya ni Orhan na huwag basta-bastang susugod sa mga kalaban nang hindi nag-iisip. Sinabi niyang napakabilis at napakalakas ng mga blue goblin, at maaari sana siyang malagay sa panganib, na magpipilit kina Logan at Sofia na umalis sa kanilang pwesto at ilagay din ang sarili nila sa kapahamakan. Na-realize ni Carol ang kanyang pagkakamali kaya para hindi masyadong mabigat ang sitwasyon, nagdesisyon si Orhan na turuan siya ng isang estilo ng active defense, at ipinaliwanag na kailangan niyang mag-focus sa galaw ng kalaban at umatake sa tamang pagkakataon, na mangyayari bago pa sila makapagpakawala ng sarili nilang atake. Mapipigilan nito ang kanilang atake na mangyari pa at magbibigay sa iba pa niyang kasama ng napakalaking bentahe. Manghang-mangha itong pinakinggan ni Carol, pero maya-maya lang ay itinabi siya ni Logan at humingi rin ito ng payo. Sinabihan niya silang lumingon habang dalawang halimaw na lobo ang tumatakbo papalapit sa kanila mula sa likuran, pero bago pa man makalapit ang mga ito ay isang magical trap ang na-activate at tumuhog sa kanilang katawan. Sinabi ni Orhan kay Logan na dapat siyang magsimula sa mga trap spell, para makapag-focus ang kanyang team sa mga kalaban sa harap imbes na mag-alala kung ano ang maaaring umatake sa kanila mula sa likod. Masigasig na pinakinggan ni Logan ang bawat detalye habang iniisip niya na gusto niyang maging isang mage na katulad ni Orhan sa lahat ng aspeto. Pagkatapos ay lumingon si Orhan kay Sofia at sinabing dapat na siyang matutong gumamit ng dalawang magic spell ng sabay. Sumagot siya na mukhang komplikado iyon,
pero ipinangako ni Orhan na hindi naman ito kasing hirap pakinggan, at kahit sino ay kayang gumamit ng 2 magic spell ng sabay sa pamamagitan ng kaunting pagsasanay. Sinabi niyang ang mga advanced level caster ay kaya pang gumamit ng 12 magic spell ng sabay. Nagulat si Sofia nang marinig ito at nagtanong kung bakit hindi na lang niya pag-aralan kung paano gamitin ang mas malalakas na bersyon ng kasalukuyang magic na ginagamit niya. Paliwanag naman ni Orhan, ang paggamit ng mas malalakas na magic attack ay nangangailangan ng oras para i-process at ihanda, na nagre-resulta sa maraming downtime kung saan sila ay lubos na vulnerable at wala talagang magagawa. Kung matututo siyang gumamit ng maraming spell, maaari niyang ihanda agad ang ikalawang spell bago pa man pumutok ang una niya. Sa ganitong paraan, magiging halos wala na siyang downtime, at hindi na niya kailangang maging vulnerable pa habang nakikipaglaban. Pagkatapos niyan, nakarating na rin sila sa wakas sa boss room kung saan nagkasama-sama ang mga guide at sinabihan ng mga baguhan na manatili sa likod at manood lang habang sila ang humaharap sa boss. Pumasok si Orhan sa boss room kasama ang iba pa at sinabihan silang mag-focus sa pag-atake dahil susubukan niyang suportahan sila sa abot ng kanyang makakaya. Kasabay nito, nagsimula na ang laban at agad na naging agresibo si Orhan. Kinuha niya ang perpektong tiyempo at hiniwa ang mga binti ng halimaw eksakto noong aatake sana ito, na dahilan para mapa-atras ito, pero bago pa maka-atras at mabawi ng halimaw ang kanyang balanse, nakapaglagay na si Orhan ng isang patibong na lumikha ng pader sa likod ng boss at pumihil dito para hindi makaiwas. Agad na gumamit si Selma ng multicast magic, na lumikha ng 5 magic circle ng sabay-sabay at umatake habang hinaharang naman ng tank ang atake at tinapos ng isa pang swordsman ang laban gamit ang isang hiwa ng kanyang espada. Manghang-mangha na nanood ang mga baguhan dahil natapos ang laban sa isang iglap. Hindi makapaniwala si Logan sa sobrang palido kung paano makipaglaban ang mga A-rankers na ito dahil walang nasayang nagalaw at perpekto ang lahat. Matapos iyon, nagpatuloy ang expedition, nililinis ang bawat palapag hanggang sa wakas ay makarating sila sa boss room ng ika-50 na palapag. Ang boss pala ay isang higanteng alimango na may halos hindi masirang shell. Sinabi ni Selma kay Orhan na siya ang pinakamalakas sa kanila at kung mahihiwan niya ang higanteng sipit ng alimango, ang iba na ang bahala sa natitirang laban at makakauwi na silang lahat para magdiwang. Ngumiti si Orhan at nilabas ang kanyang espada, naglalakad ng may kumpiyansa papunta sa higanteng halimaw, habang sinabihan siya ng tank na mag-ingat dahil sinasabing sobrang tigas daw ng shell ng alimango at napakahirap basagin. Pero mukhang hindi ito pinansin ni Orhan dahil tumalon siya sa ere at inihampas ang kanyang espada sa kasukasuan ng alimango, na walang kahirap-hirap na humiwa sa higanteng sipit nito, at nag-alis sa kaisa-isang banta na dapat sana nilang pag-ingatan. Dahil wala na ang panganib, madali nang natalo ni Selma at ng iba pa ang halimaw at pumalakpak ang lahat habang sa wakas ay natapos na ang expedition at naghahanda na silang lahat para umuwi. Pero natigil agad ang kanilang pagdiriwang nang makaramdam si Orhan ng matinding takot at biglang nabiyak ang mismong realidad at lumabas ang Black Dragon mula sa bitak, lumilipad ng direkta papunta sa kanila. Nanlamig si Orhan nang makita ang Black Dragon at sumigaw sa lahat na tumakbo na. Pero mukhang siya lang ang tanging nakakapag-isip ng maayos dahil kahit ang ibang mga A-rank guide ay nanigas sa kanilang kinatatayuan dahil sa matinding pressure na nararamdaman nila. Naisip ng mga ranker na hindi makagalaw kung bakit ba nangyayari ito. Bakit sila inaatake ng isang tunay na halimaw sa napakababang palapag? Si Selma lang ang tanging nakakapag-isip ng kaunti pero kahit siya ay hindi makagalaw. Napagtanto niya na kailangan niyang mag-utos dito mismo at ngayon na para masigurong makakatakas ang mga baguhan sa halimaw na ito. Pero ang napakatinding aura ng dragon ay tila nagpapabigat sa hangin, at hinihigop ang oxygen sa paligid. Habang iniisip ni Selma ang lahat ng mga nakakatakot na kwentong narinig niya tungkol sa Black Dragon, ang halimaw na bumibiktima sa mga adventurer at kinakatay sila hanggang sa hindi na makilala. Agad namang piniga ni Orhan ang kanyang utak sa pag-iisip ng mga ideya para makatakas sa nakakamatay na sitwasyong ito. Nang bigla niyang mapagtanto na natalo na nila ang boss ng palapag na ito, na nangangahulugang kung makakarating sila sa crystal sa dulo ng kuweba, ligtas silang makakapag-teleport pabalik. Iyon lang ang tanging paraan para makatakas sa gulo na ito. Kaya naisip niyang tipunin ng iba para sumunod sa plano niya. Pero nang lumingon siya para tawagin ng iba, napagtanto niya na lahat sila ay tulala at hindi maialis ang mga mata sa halimaw. Sobrang nakakatakot ito dahil natural na naaakit ang mga halimaw sa malalaking grupo ng tao. Kaya ganoon din ang gagawin ng dragon. At kung hindi sila agad aalis, siguradong mamamatay sila doon. Sa isang sandali, naisip ni Orhan na baka dapat na lang siyang tumakbo papunta sa crystal dahil siguradong mabubuhay siya kung mag-isa lang siya. Pero agad niyang inalis iyon sa isip niya.
Nandiri siya sa kanyang sarili at napagtanto niyang kailangan niyang kalabanin ng dragon para mabigyan ng oras ang iba na makatakas ng ligtas. Nagdesisyon siyang hindi niya sila ipagkakanulo kahit anong mangyari at tatalunin niya ang dragon. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang kanyang espada at binunot ito ng may matinding determinasyon para protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Sumigaw siya sa ibang mga guide na pumunta sa kani-kanilang pwesto, na gumising sa kanila mula sa pagkatulala. At natauhan na rin si Selma. Inutusan niya ang iba na maghanda sa pagdedepensa para masigurong ligtas ang mga baguhan sa panganib. At agad namang kumilos ang mga A-rank adventurer. Gumawa ang mage ng magic barrier para saluhin ang pinsala mula sa atake ng dragon. Pero napagtanto ni Selma na hindi sapat ang lakas ng kanyang mahika para pigilan ang pagsabog. Sa kabilang banda, walang takot na tumakbo si Orhan papunta sa dragon, pero agad din siyang nagcast ng sarili niyang protective spell para patibayin ang depensa ng mga guide. Salamat na lang, sapat na ito para iligtas sila mula sa siguradong kamatayan, pero sobra silang nanginig sa takot nang malaman nilang kung wala si Orhan, naging abo na sana silang lahat ngayon. Umiwas si Orhan sa atake ng dragon habang madiskarteng umaatres, pero hindi niya binigyan ang dragon ng anumang pagkakataon na mag-charge ng atake nito. Mabilis siyang bumunot ng isang maliit na dagger at binato ito sa mata ng halimaw. Agad na ipinikit ng dragon ang sarili nitong mata para hindi mabulag. Pero bahagi lang pala iyon ng plano ni Orhan dahil ginamit niya ang maikling pagkakataong iyon para tumalon papunta sa dragon, na naglalayong pugutan ito gamit ang isang kumpas ng kanyang espada, lumikha ang paghiwa ng napakalakas na pagsabog, na nagpakalat ng alikabok at usok sa buong kuweba, dahilan para isipin ng mga guide na baka natalo na niya ang halimaw. Pero alam ni Orhan na hindi pa tapos ang laban kaya nanatili siyang nakaalerto. Pagkawala ng alikabok, muling bumangon ang dragon kasabay ng isang galit na sigaw, pero wala man lang itong gallows. Inutusan ni Orhan ang mga guide na palibutan at protektahan ang mga baguhan sa lahat ng gilid at siguraduhin walang masusugatan sa kanila kahit anong mangyari. Habang nililibang niya ang dragon, mukhang hindi sigurado si Selma sa sitwasyon, pero ngumiti si Orhan at sinabi sa kanyang huwag mag-alala dahil may plano siya para solusyonan ito. Sinabihan niya ang mga baguhan na kumapit lang at matapos iyon ay sumugod siya papunta sa dragon, na agad namang nag-charge ng maapoy nitong hininga at inatake si Orhan. Umiwas si Orhan sa mga tira at nagsimulang tumakbo paikat sa halimaw, sinusubukang lituhin ito sa abot ng kanyang makakaya. Namangha sina Selma at ang iba pa sa galing at tapang ni Orhan, lalo pat nagdesisyon siyang harapin ang dragon ng mag-isa. Tinanong ni Selma ang kanyang sarili, iniisip kung tama bang hayaan si Orhan na labanan ng mapanganib na halimaw na iyon ng mag-isa, ang mismong halimaw na pumatay sa magiting na bayaning si Albert. Napagtanto niya na sobra na siyang nagmamalasakit kay Orhan ngayon at ikakawasak niya ito kapag may nangyaring masama sa kanya. Pero nakapokus ng husto si Orhan habang iniiwasan niya ang sunod-sunod na atake at nagawa pa niyang ibalik sa dragon ang isa sa mga atake nito, na mas lalo pang nagpagalit sa maitim na halimaw. Nagulat sina Logan at Sofia nang makita ang reflection magic dahil hindi pa sila nakakita ng ganun dati. Totoo nga iyon dahil kahit ang mga pinakamagaling na mage sa mundo ay hindi kayang gawin iyon dahil ang magical reflection ay isa sa mga orihinal na spell ni Orhan sa kanyang arsenal, na nagbabalik ng anumang magic attack sa umaatake ng may dobleng lakas. Pero sa pagkakainis niya, sobrang tigas ng mga kaliskis ng dragon kaya kahit nataman ito ng napakalakas na pagsabog ng apoy, nakatayo pa rin ito at walang kagalas-galos. Napagtanto niya na wala na siyang ibang pagpipilian, at kailangan na niyang sumugal ngayon. Mabilis siyang gumamit ng multicast status boost, na lumikha ng 6 na magic circle ng sabay-sabay at nagpalakas sa kanyang potensyal. Bilib na bilib si Selma na makita ito dahil kahit ang mga high-level na mage ay nahihirapang gumamit ng multicast para sa higit sa 3 magic circle. Pero gumamit si Orhan ng 6 nang hindi man lang pinagpapawisan. Naisip niya tuloy kung dapat ba siyang tumulong dahil kahit na pinalakas na ni Orhan ang kanyang sariling stats, hindi pa rin siya magiging sapat na malakas para talunin ang halimaw. Bago pa siya makapagdesisyon, gumamit ulit si Orhan ng pangalawang all-stat boost spell sa kanyang sarili bago gumamit ng panibago pang boost. Sa kabuuan, manultiply at dinouble niya ang kanyang sariling stats ng 6 na magkakaibang beses, na nagpatameme sa mga guide dahil sinasabing ganap na imposible para sa sino man na magawa iyon. Nagsimulang magliwanag si Orhan na parang isang Super Saiyan na may mga kidlat na nakapalibot sa kanyang katawan at kung ano-ano pa. Pero mukhang hindi alam ng dragon kung anong nangyari kay Frieza sa kamay ng mga Saiyan, kaya nagpatuloy ito sa pagsubok na atakehin si Orhan gamit ang paghampas ng buntot nito. Pero naglaho si Orhan at lumitaw na nakasabit sa gilid ng bangin sa sobrang bilis kaya pakiramdam ni Selma ay nag-teleport siya doon. Naiwang nanginginig si Selma nang mapagtanto niya ang tunay na potensyal ni Orhan,
na humigit pa sa antas ng sinumang support mage sa kasaysayan at literal na binabago ang pananaw ng lahat tungkol sa Mahika. Gamit ang sunod-sunod na orihinal na spell, bumaba si Orhan sa lupa, pero nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang ilong. Alam niyang naitaas niya ang kanyang stats lampas sa potensyal ng isang tao, pero ang kanyang katawan ay katawan pa rin ng tao, at hindi nito kaya ang tindi ng puwersang idinudulot ng kanyang stats sa katawan niya. Bukod pa rito, napakabilis maubos ng kanyang mana dahil halos gumagamit siya ng 32 spell ng sabay-sabay, na masyadong mabigat na pasanin para sa sinumang caster na panatilihin sa matagal na oras. Alam niya na ang tanging pag-asa niya para manalo ay ang ibigay ang lahat at tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Kaya tumakbo siya papunta sa dragon, iniiwasan ng mga atake nito at tumalon para umatake mula sa itaas. Napansin ito ng dragon at agad sinubukang hampasin siya pababa gamit ang buntot nito. Pero hindi tanga si Orhan at nagawa niyang lumikha ng isang mana block na naging tuntungan niya kaya sumablay ang atake ng dragon. Nagulat si Logan at naisip kung isa na naman ba ito sa mga orihinal niyang spell. Ginamit ni Orhan ang espesyal niyang spell na tinatawag na Magic Convergence na kayang sipsipin ang mana mula sa paligid at isentro ito sa isang maliit na lugar. Pareho din ang kakayahan ni Oliver pero ginagamit niya lang ito pang atake at ipinapaubaya ang depensa kay Orhan sa bawat pagkakataon. Sumugod siya ulit sa dragon at pinatalam pa ang kanyang espada bago hiwain ang dragon muli. Sa pagkakataong ito ay nagtagumpay siya at nakapagbigay ng matinding tama sa leeg ng dragon, hinihiwa ang makapal nitong armor at pinipinsala ang katawan sa ilalim ng lahat ng mga kaliskis nito. Bumagsak ang dragon ng may malakas na kalabog. Habang nagdiriwang sina Logan at Sofia, iniisip na tuluyan ng natalo ang maitim na halimaw. Alam ni Selma na hindi iyon ganun kadali at napagtanto na malamang nasaktan lang ng kaunti ang dragon. Pero mukhang nasa limitasyon na si Orhan dahil natomba siya sa lupa habang sinusubukang mabawi ang balanse at ipagpatuloy ang pag-atake para hindi bigyan ng pagkakataong makabawi ang dragon. Gusto niyang sumali at tulungan si Orhan. Pero alam niyang kahit ang mga pinakamalalakas na miyembro ng kanilang clan ng magkakasama ay hindi nakatama kahit isa sa dragon. Kaya ano ba namang magagawa niya? Muling bumangon ang dragon at ginamit ang maapoy nitong hininga para lumikha ng distansya sa pagitan nito at ni Orhan bago ito nag-ipon ng napakaraming dark magic sa paligid nito at nagpaulan ng mga magical spear kay Orhan na sinusubukang gamitin ang kanyang bilis para iwasan ang karamihan sa mga ito. Naisip ni Orhan ang mga araw noong makulay at masaya pa ang lahat nang naglalaro pa sila sa mga kalsada kasama ni Oliver nang walang iniisip na problema sa mundo. Pero isang araw nagbago ang lahat ng atakehin ng ilang mga bandido ang kanilang nayon at sinira ang lahat ng bagay at pinatay ang mga taong mahalaga sa kanila. Naiwan silang walang kalaban-laban at walang magawa kundi umiyak sa sitwasyon nila habang nasusunog ang paligid. Kinaumagahan, inilibing nila ang bawat taong nakita nila. At pareho silang sumumpa na magpapalakas araw-araw at aabot sa puntong kaya nilang protektahan ang mga tao at bagay na mahalaga sa kanila para walang kahit ano o sino man ang makakapagnakaw muli sa kanila. Ginamit ni Orhan ang mga alaala niya bilang motibasyon habang naglalakad siya palabas mula sa alikabok diretso sa dragon, hindi sumusuko sa kabila ng tiyak na kamatayan. Nagsimulang i-charge ng dragon ang pinakamalakas nitong atake na pumatay na ng napakaraming adventurer hanggang ngayon kaya itinuturing na itong mismong anyo ng kamatayan. Naghanda si Orhan at nang iputok ng dragon ang mga magical spear sa kanya. Umiwas-iwas siya sa pagitan ng mga ito habang sumasablay ang mga sibat ng ilang pulgada lamang. Pero patuloy siya sa pagsugod at nagcast ng fireball magic bilang panlito bago sinubukang pugutan ng ulo ang dragon. Sa matinding takot niya, pamalya ang hiwa ng espada dahil tumigas ang mga kaliskis ng dragon na parang isang hindi masisirang kalasag. Mabilis siyang umatras at inilagan ng karamihan sa mga magic spear bago gumawa ng pader sa harap niya para protektahan ang kanyang sarili. Iniba ng dragon ang pattern nito at pinaliko ang isa sa mga sibat para umatake mula sa likuran at siguradong ikakamatay na sana ito ng sinuman. Pero ginamit ni Orhan ang pambihirang bilis ng reflexes niya para ibalik ang sibat palayo sa kanyang sarili, na nagligtas sa kanyang buhay. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake, umiiwas at umaatake sa dragon, sinisiguradong hindi niya bibigyan ng puwang ang dragon na atakehin ang mga baguhan. Naisip niya kung paano dati ay mayroon siyang team na kasama niyang lumaban at lahat sila ay may magkakaibang tungkulin, pero ngayon siya nalang mag-isa rito. Inalis niya ang mga naiisip niyang ito nang maalala niyang sumumpa siya na tatalunin niya ang dragon ng mag-isa at magiging isang adventurer na hindi kailangan ng anumang party para mabuhay sa kahit anong dungeon. Dahil doon, nag-set up siya ng trap card na patuloy na bumomba sa dragon ng may napakatalas na asintada, na nagbigay sa kanya ng oras para i-charge ang kanyang magical convergence attack sa kanyang espada,
katulad ng ultimate attack ni Oliver pero ang pinagkaiba lang ay kulay itim lahat ang kanyang talem. Pero alam naman nating lahat, once you go black, you don't go back. Ini-charge niya ang atake at inasintay yun sa dragon ng buong lakas, hinihiwa ang atake ng dragon at direktang tinamaan ito sa dibdib. Pero bago pa sila makapagdiwang, muling bumangon ang dragon at umatake na nagpilit kay Orhan na tumakbo at umiwas sa sunod-sunod na atake. Nagsimulang mawala ang mga buff niya, kaya ginamit niya kung anumang natirang mana para palakasin ulit ang stats niya at inatake ang dragon ng isang matinding hampas na nagpabagsak dito mula sa kalangitan. Pero gayunpaman, nakaligtas ang dragon at muling bumangon. Humihingal ng malalim si Orhan nang mapagtanto niyang pareho na sila ng dragon na paubos na ang lakas. Pati ang espada niya ay nadodge sa maliliit na piraso. Nagdesisyon siyang tatapusin niya ito gamit ang isang all-out na atake o mamatay sa pagsubok nito. Nag-summon siya ng dark hole sa harap niya at tinipon ang lahat ng enerhiya sa paligid nila para lumikha ng isang nakatutok na energy sword na hinawakan niya ng magkabilang kamay at naghandang lumaban. Agad na ipinutok ng dragon ang mga magic spear kay Orhan, pero ginamit ni Orhan ang kahuli-hulihang lakas niya para makaiwas sa lahat ng atake habang gumagamit ng blocking at reflecting magic para lituhin ang dragon. Sa wakas, tumulak siya gamit ang isa sa mga reflection magic at mabilis na lumipad papunta sa dragon, ginagamit ang pinakamalakas niyang atake para hampasin ang ulo ng dragon, na lumikha ng isang malaking pagsabog, at nagbalot sa paligid ng alikabok. Pagkaalis ng alikabok, nakita ni Selma si Orhan na buhay pa, humihingal ng malalim habang nakasandal sa espada, hindi niya alam na kakagawa niya lang ng kasaysayan sa pagiging unang tao na nakatalo sa Black Dragon. At ginawa niya ito ng mag-isa.